Ika-25 kabanata. Kung magkagayon ay makakatulad ang kaharian ng langit ng 10 dalaga, na kinuha ang kanilang mga ilawan, at nagsilabas upang salubungin ang kasintahang lalaki. At ang 5 sa kanila ay mga mangmang, at ang 5 ay matatalino. Sapagkat nang dalhin ng mga mangmang ang kanilang mga ilawan, ay hindi sila nangagdala ng langis. Natapwat ang matatalino ay nangagdala ng langis sa kanilang sisidlan, na kasama ng kanilang mga ilawan. Samantalang nagtatagal nga ang kasintahang lalaki, ay nangag-antok silang lahat at nangakatulog. Natapwat pagkahating gabi, ay may sumigaw, narito ang kasintahang lalaki, magsilabas kayo upang salubungin siya. Nang magkagayoy nagsipagbangong lahat ang mga dalagang yaon, at pinag-igi ang kanilang mga ilawan. At sinabi ng mga mangmang sa matatalino, bigyan ninyo kami ng inyong langis, sapagkat nangamamatay ang aming mga ilawan. Natapwat nagsisagot ang matatalino, na nangagsasabi, baka sakaling hindi magkasya sa amin at sa inyo. Magsiparoon muna kayo sa nangagbibili, at magsibili kayo ng ganang inyo. At samantalang sila'y nagsisiparoon sa pagbili, ay dumating ang kasintahang lalaki, at ang mga nahahanda ay nagsipasok na kasama niya sa piging ng kasalan, at inilapat ang pintuan. Pagkatapos ay nagsirating naman ang mga ibang dalaga, na nagsisipagsabi, Panginoon, Panginoon, buksan mo kami. Tatapwat sumagot siya at sinabi, katotohanang sinasabi ko sa inyo, hindi ko kayo nangakikilala. Mangagpuyat nga kayo sapagkat hindi ninyo nalalaman ng araw ni ang oras. Sapagkat tulad sa isang tao na nang paparoon sa ibang lupain ay tinawag ang kanyang sariling mga alipin at ipinamahala sa kanila ang kanyang mga pag-aari. At ang isa'y binigyan niya ng 5 talento, ang isa'y 2, at ang isa'y 1, sa bawat isa'y ayon sa kanya-kanyang kaya. At siya'y yumaon sa kanyang paglalakbay. Ang tumanggap ng 5 talento, pagdakay yumaon at ipinangalakal niya ang mga yaon. At siya'y nakinabang pa ng 5 talento. Sa gayon ding paraan ang tumanggap ng 2 ay nakinabang ng ibang 2 pa. Datapwat ang tumanggap ng 1 ay yumaon at humukay sa lupa at itinago ang salapi ng kanyang Panginoon. Pagkatapos nga ng mahabang panahon, ay dumating ang Panginoon ng mga aliping yaon at nakipaghusay sa kanila. At ang tumanggap ng 5 talento ay lumapit at nagdala ng 5 pang talento, na nagsasabi, Panginoon, binigyan mo ako ng 5 talento, narito ako'y nakinabang ng 5 pang talento. Sinabi sa kanya ng kanyang Panginoon, mabuting gawa, mabuti at tapat na alipin, nagtapat ka sa kakaunting bagay, pamamahalain kita sa maraming bagay, pumasok ka sa kagalakan ng iyong Panginoon. At lumapit naman ang tumanggap ng 2 talento at sinabi, Panginoon, binigyan mo ako ng 2 talento. Narito, ako'y nakinabang ng 2 pang talento. Sinabi sa kanya ng kanyang Panginoon, mabuting gawa, mabuti at tapat na alipin. Nagtapat ka sa kakaunting bagay, pamamahalain kita sa maraming bagay. Pumasok ka sa kagalakan ng iyong Panginoon. At lumapit naman ang tumanggap ng 1 talento at sinabi, Panginoon, nakikilala kita na ikaw ay taong mapagmatigas, na gumagapas ka doon sa hindi mo hinasikan. At nag-aani ka doon sa hindi mo sinabugan. At ako'y natakot, at ako'y yumaon at aking itinago sa lupa ang talento mo. Narito, nasa iyo ang iyong sarili. Datapwat sumagot ang kanyang Panginoon at sinabi sa kanya, Ikaw na aliping masama at tamad, nalalaman mong ako'y gumagapas sa hindi ko hinasikan, at nag-aani doon sa hindi ko sinabugan. Gayon pala'y ibinigay mo sana ang aking salapi, sa nagsisipangalakal ng salapi, at nang sa aking pagdating ay tinanggap ko sana ang ganang akin, pati ng pakinabang. Alisin nga ninyo sa kanya ang talento, at ibigay ninyo sa may 10 talento, sapagkat ang bawat mayroon ay bibigyan, at siya'y magkakaroon ng sagana. Ngunit ang wala, pati pa ang nasa kanya ay aalisin sa kanya. At ang aliping walang kabuluhan ay inyong itapon sa kadiliman sa labas. Diyan na nga ang pagtangis at ang pagngangalit ng mga ngipin. Natapwat pagparito ng anak ng tao, nasa kanyang kaluwalhatian, nakasama niya ang lahat ng mga anghel, kung magkagayoy luluklok siya sa luklukan ng kanyang kaluwalhatian. At titipunin sa harap niya ang lahat ng mga bansa, at sila'y pagbubukdin-bukdin niya, na gaya ng pagbubukod-bukod ng pastor sa mga tupa at sa mga kambing. At ilalagay niya ang mga tupa sa kanyang kanan, datapwat sa kaliwa ang mga kambing. Kung magkagayoy sasabihin ng hari sa nanga sa kanyang kanan, magsiparito kayo, mga pinagpala ng aking ama, manahin ninyo ang kahariang nakahanda sa inyo buhat ng itatag ang sanglibutan. Sapagkat ako'y nagutom at ako'y inyong pinakain, ako'y nauhaw at ako'y inyong pinainom, ako'y naging taga-ibang bayan
at inyo akong pinatuloy. Naging hubad at inyo akong pinaramtan. Ako'y nagkasakit at inyo akong dinalaw. Ako'y nabilanggo at inyo akong pinaroonan. Kung magkagayoy sasagutin siya ng mga matuwid, na mangagsasabi, Panginoon, kailan ka namin nakitang nagutom at pinakain ka namin? O nauuhaw at pinainom ka? Kailan ka naming nakitang isang taga-ibang bayan at pinatuloy ka? O hubad at pinaramtan ka? At kailan ka namin nakitang may sakit o nasa bilangguan at dinalaw ka namin? At sasagot ang hari at sasabihin sa kanila, Katotohanang sinasabi ko sa inyo, yamang inyong ginawa sa isa dito sa aking mga kapatid, kahit sa pinakamaliit na ito ay sa akin ninyo ginawa. Kung magkagayoy sasabihin naman niya sa mga nasa kaliwa, magsilayo kayo sa akin, kayong mga sinumpa, at pasaapoy na walang hanggan na inihanda sa dyablo at sa kanyang mga anghel. Sapagkat ako'y nagutom at hindi ninyo ako pinakain, ako'y nauhaw at hindi ninyo ako pinainom. Ako'y naging isang taga-ibang bayan at hindi ninyo ako pinatuloy. Hubad at hindi ninyo ako pinaramtan. May sakit at nasa bilangguan at hindi ako dinalaw. Kung magkagayoy, sila na may magsisisagot, na magsisipagsabi, Panginoon, kailan ka namin nakitang nagugutom o nauuhaw, o isang taga-ibang bayan, o hubad o may sakit, o nasa bilangguan, at hindi ka namin pinaglingkuran? Kung magkagayoy, sila'y sasagutin niya, na sasabihin, Katotohanang sinasabi ko sa inyo, na yamang hindi ninyo ginawa sa maliliit na ito, ay hindi ninyo ginawa sa akin. At ang mga ito'y mga paparoon sa walang hanggang kaparusahan, datapwat ang mga matuwid ay sa walang hanggang buhay.